Hello mga kayangga! Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Tram. Now our voice actor here. Randall. And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Yes, ang At ating siya ay walang iba kundi si Jess Concepcion. Nasabi niya, hello po Miss Jem. May tanong siya ha. Tanong lang po, hindi po ba sumasakit ang lalamunan niyo pag nag-iiba kayo ng boses? Pa-shoutout po from San Guillermo Isabela. Thank you po kung ma-shoutout po ako. Ayan. Ayan you're welcome. Na-shoutout ko ngayon. Shoutout muna. Di ba sumasakit ang lalamunan mo pag nag-iiba ka ng boses? Hindi naman, depende. Pagka bakla. Yun talaga. Nagre-reklamo siya. Pagka matanda yan. Medyo depende. Sumasakit naman. Yun ang Ako pag aswang. Ayan kasi more on pasigaw si aswang. Yeah. Pero yung switch lang from dalaga to bata to NS, hindi naman masyado. Yeah. Kahit na may effects yung aswang namin, nagboboso sa aswang para mas dala namin sa moment yung gano'n kami minsan. Pero pag masakit na, hindi na. Pero maraming salamat sa tanong mo ha. At sa suporta, syempre. Jess, ayan, from San Guillermo Isabela. Isabela, layo. Ayun, maraming salamat. At ayun na nga, Rendel, wag na natin patagalin pa. Dahil ito na, umpisahan na natin ang ating storya. Kaya naman mga kayanggaw, kumapit na at humandang kinikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Mahirap ang buhay para sa isang taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral katulad ko. Kaya nang magkaroon ako ng trabaho bilang janitress sa isang ospital, buong puso ko iyong tinanggap. Pero hindi ko akalaing hindi lang sahod ang makukuha ko roon. Sa ospital na iyon, nakilala ko ang isang lalaking unti-unting minahal ko. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pag-ibig na iyon, may natuklasan akong lihim na nagpabago sa lahat. Dahil ang lalaking minahal ko ay hindi pala isang ordinaryong tao. Magandang araw po, Miss Jem, at sa lahat ng avid listeners po ng inyong programa. Upang lubos ninyong maunawaan ang aking kwento, hayaan ninyo akong magpakilala. Ako nga pala si Vina, at ito ang aking kwento. Ito ha. Okay na ito. Ito yung quarters natin. Pagka break time mo, kaya walang duty, pwede muna ditong tumambay. May locker dyan, tapos may sariling CR. Diba, ang bongga naman dito, diba? Saka may sarili tayong kusina. Pwede ka magluto kung feel mo maging kusinera. Diba? Basta huwag kang mahiya ha. Ilagay mo yung mga gamit mo. Gora Bells na muna ako, ha? Bye-bye. Salamat, Paulo, ha? Sa totoo lang, nahihiya pa ako eh. Mabuti na lang nandyan ka. Saan pala yung clinic ni Doc Gab? Ako kasi yung bagong nakatoka na maglinis sa clinic niya eh. Ako pala na-assign? Swerte day ha. Araw-araw mo masasilayan si Doc. Teka, nandito na tayo. Nag-rounds pa si Doc Gab, kaya gora na muna tayo dun sa clinic niya, ha? Sige. Nasa 4th floor din pala yung clinic na. Doon din kasi ako naka-assign eh. Yes, oo. Medyo mailap lang sa tao si Doc. Saka mas gusto kasi nito, tahimik yung lugar. Nasa 1st floor dati yung clinic niya, pero lumipat. Tayo dun. Ay, ganon? Siguro matanda na yung Doc Gab, no? Pasensya ka na ha, dami kong tanong. Nako, hindi yan matanda. Sa gwapong nilalang nagaling sa langit at nahulog dito para pagpantasya nating lahat. Ganon? Mabuti na lang pala hindi siya matanda. Kasi baka mainitin yung ulo at pagalitan lang ako palagi, mahirap na. Nagkakamali, sis. Suplado si Doc Gab, seryoso ang datingan. Pero, diba ganong klaseng lalaki nakakakilig? Ganon? Sobrang gwapo ba talaga? Curious tuloy ako sa itsura niya. Baka naman mukhang palakayan talaga ha. Mataas pa naman yung standards ko pagdating sa usaping gwapong lalaki. Nako, hindi day no. Laglag ang panty mo today. Talaga lang oh. Pero salamat talaga Paula ha. Ikaw lang tong kumakausap sa akin pagdating ko kanina eh. Carry bells lang yan. Feel ko naman magkakasundo tayo dahil pareho tayo ng beauty. Ito na. Ito na yung clinic ni Doc Gab. Gab Herrera ha. Siya yung cardiologist. Nag-iisa lang siya dito sa 4th floor. Pero huwag kang mag-alala. May elevator naman kaya hindi ka masyadong mahihirapan bitin yung mga cleaning materials dito. Sige. Dr. Gab Herrera. Di pa. Pangalan pa lang, Yummy Bells na. O siya,
Pababa na ako ha, may duty pa cash. Basta kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Sige. Hayaan mo sa unang sahod ko, libre kita ng milk tea. Asahan ko yan ha. Teka, may sasabihin ako sa iyo ha. Huwag kang maingay sa ibang kasamahan natin. Sige, tungkol saan ba yun? Si Doc Gab. Sabi lang naman to ha. Ang sabi, serial killer daw yan. Pero shh ka lang ha. Hindi naman natin napapatunayan pa yan. Pero dati na kasi siyang napagbintangan. Murder ang kaso. Kaya kung ako sa'yo, ingat-ingat din ha. Ganun? Doktor, tapos may kaso? Parang hirap naman paniwalaan nun. Tinatakot mo lang yata ako Hindi naman kasi siguro pwedeng maging doktor kung may kasong murder, di ba? Di ba? Saka ang gwapo-gwapo niyan para maging isang killer. Ay nako, wish kasing chismis na yan. Minsan kasi itong mga tao dito sa ospital, kung ano-ano na lang mga chismis na ginagawa. Basta, hindi pa rin ako maniniwala. Pero salamat pa rin sa kinuwento mo at least kahit pa paano, alam kong mas magdodoble ingat ako. Sige. Unang araw ko pa lang bilang isang janitress sa ospital, ay iyon kaagad ang tsinika sa akin ng bago kong kaibigan na si Paulo. Maingay siya at masayahin kaya nag-click kaagad kaming dalawa. Unang duty ko bilang janitress sa clinic ni Doc Gab, kaya medyo kinakabahan ako sa mga sinabi ni Paulo. Pero mas pinili kong isang tabi iyon dahil mas kailangan ko ng pera. Ikaw yung bagong janitress dito, Iya? Opo. Dina po ang pangalan ko. Kahapon lang po ako nagsimula. Pangalawang araw ko pa lang po ngayon. Doon po ko sa opisina po ni Doc Gab na assign. Sa 4th floor ka pala na-assign. Aha. Saktong-sakto, naka-duty ako ngayon. Ako nga pala si Temyo, ma'am. Sige na, iatid ko na kayo sa opisina ni Doc. Naku, huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Dina na lang po. Nakakaya naman po sa inyo. Saka huwag niyo na po ako ihatid, Mang Temyo. Alam ko naman po kung saan yung opisina ni Doc Naku, sabay na lang tayo. Kailangan ko rin kasing tignan ang 4th floor. Alam mo na, minsan may mga pasyente gumagawa na kababalagan doon. Ganun po ba? Sige po. Napakabait niyo naman po pala, Mang Temyo. Nga po pala, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito sa ospital? 2 taon na rin. Then asisante kasi ako doon sa dati kong pinagtatrabahuan. Mabuti na lang at mabait ang may-ari nitong ospital. Tinanggap ako kahit na may edad na. Mabuti naman po pala kung ganun. Ano yun? Naamoy niyo po ba yun? Amoy ba yan, Vina? Parang amoy isda po. Natural lang ang amoy na yan dito sa ospital. Alam mo, kung di mo natatanong, malapit tayo sa dagat kaya medyo amoy maalat. Ganun po ba? Kung ganun, lilinisin ko na lang po ng maigi para wala pong malansang amoy. Baka kasi magreklamo yung mga pasyente. Bahala. Nandito na tayo. Good luck sa unang duty mo sa clinic ni Doc ha. Medyo stricto lang yon. Kaya kung maaari, wag mo na lang masyadong pansinin ang mga sasabihin niya. Pagkababa ni Mang Temyo, hindi pa rin mawala-wala ang malansang amoy ng isda sa paligid. Kaya agad na akong nagsimulang maglinis. Una kong nilinis ang buong 4th floor. Bakante naman ang lahat ng opisina sa palapag na iyon. Kaya mabilis ko iyong natapos. Ang huli kong pinuntahan ay ang opisina ni Doc. Pagpasok ko pa lang, agad nang sumulubong sa akin ang matapang na amoy na parang kalawang. Madilim ang loob dahil dim light lang ang nakabukas. Pagkasindi ko ng pangunahing ilaw, nagsimula na akong maglinis. Fairness, malinis sa opisina ni Doc Gab ba? Mukhang naglinis muna siya bago umalis. Very good pala tong si Doc Di burara. Wow. Meron pa talaga sa loob Ayan naman yan. Kastas ng dugo? Ito ba talaga nilalagay yung donasyon ng mga dugo? Sino ka? Ay, kabayo! Ang ginagawa mo rito sa Doc? opisina ko? Sino nasabi sa'yo na pwede mo pakialaman yung mga gamit ko? Sino nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok ka sa opisina ko? Naku, Doc, pasensya na po Ako po yung bagong janitress na naka-assign po dito sa opisina ninyo. Saka, hindi ko naman po pinapakailaman yung gamit nyo Sinilip ko lang po yung rep kung kailangan din pong linisin. Sino sinabi sa akin na may bago palang janitress? Sino ka? Ako po si Vina. Pasensya na po talaga, Doc
Akala ko po kasi wala na pong tao dito sa opisina kasi hating gabi na. Hindi ko po alam na nandito po pala kayo. Sa susunod, maglinis ka lang dahil yun lang naman talaga ang trabaho mo. Huwag ka na mangyayailam sa mga gamit ko. Lalong-lalo na dyan sa rep na yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Dok. Naiintindihan ko po. At isa pa pala, huwag kang papasok sa silid na yan. Private room ko yan. Hindi mo na kailangan maglinis dyan dahil ako na mismong naglilinis sa sarili kong silid. Sige po, Dok. Masusunod po. Sige na, bilisan mo na dyan. May trabaho pa ako. Sa totoo lang, Miss Jam, halos hindi ako makatingin ng diretso sa mukha niya. Sa buong buhay ko, noon lang ako nakatagpo ng lalaking ganoon kalakas ang karisma. Para bang hinihigop ako ng kanyang mga matang kulay brown sa tuwing napapatingin ako sa kanya. Nagpatuloy ako sa paglilinis, pero hindi ako mapakali. Nasa isang sulok lamang siya, tahimik na pinagmamasdan ng bawat kilos ko. Pakiramdam ko tuloy ay para akong isang kriminal na binabantayan at hinihintay na magkamali. Dahil doon, mas pinagbutihan ko pa ang paglilinis. Naisip ko kasing baka sinusubukan niyang alamin kung maayos ba akong magtrabaho o hindi. Kaya lalo akong kinabahan nang bigla niya akong pinatigil sa paglilinis at pinauwi. Tama na yan. Pwede ka nang umuwi. Ano po kasi, Dok? Hindi ba po ako Pwede ka tapos? nang umalis. Sige na, labas na. Gagawin pa ako. Nakaka-istorbo ko eh. Pero konti na lang po to, Dok. Tapusin ka lang po mag-map dito, ha? Konti na lang po talaga to. Umalis ka na nga. Sige na, kung hindi ka aalis, pagsisisihan mo to. Sige po, aalis na nga po ako. Ito At sa susunod, huwag ka na maglilinis dito kung wala ako. Wala akong tiwala sa mga baguhan na kagaya mo. Sige po, Dok. Naiintindihan ko po. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Hindi na ako limingon pa kay Doc Gab habang nagmamadali akong lumabas ng kanyang silid. Hanggang sa makarating ako sa unang palapag ng ospital, nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Dali-dali kong ibinalik sa utility room ang gamit ko sa paglilinis bago agad na umuwi. Habang palabas ako ng ospital, malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko akalaing ganun pala kasungit ang gwapong doktor na iyon. Kinabukasan, isang malakas na tili ang gumulantang sa akin sa loob ng quarters naming mga janitor. Ang swerte mo, girl. Ikaw lang ang staff na kinausap ni Doc Gap. Maliban na lang kay Nurse Grace na feeling maganda. As in, pinagalitan ka niya? Ano naman sagot mo? Uy, dali na, magkwento ka na. Break time pa. Teka nga, bakit parang kinikilig ka na pinagalitan ako? Parang ewan naman siya. Naku, hindi ako kinikilig dahil napagalitan ka. Kinikilig ako dahil ito ang unang pagkakataon na may kinausap siyang staff. Alam mo ba ang chika? Ang sungit niyan. Minsan hindi pa nga ako kinakausap niyan. One time kasi ako yung naglilinis ng 4th floor. Kasi absent yung nakatoka. Hindi nga ako pinansin. Diyos ko. Kasi nga, kaya ako napagalitan na ayaw niyang pinapakailaman yung ref niya. Tapos pumasok ako nang walang pahintulot dun sa klinik niya. Sila naman kasi mag-aakala na nandun pa pala siya. 2:00 na ng madaling araw nun. Good morning. Ito ba yung janitor's quarters? Di ba? Ito ba yun? Tulo. Magandang umaga po. Diyos ko. Himala to. Isang himala. Napatpat po kayo dito. May kailangan po kayo sa akin. Sa amin. Nandito ba yung bagong janitress? Yung V na ba yun? Si V na po. Ito po, Doc. Hoy, Vina, tumayo ka dyan. Hinahanap ka ni Doc. Bilis. Teka, good morning, Doc. May kailangan po kayo? Pasensya na po talaga sa ginawa ko kagabi, ha. Ano po ba? Ipapatanggal niyo na po ba ako sa trabaho? What? No. Nandito ako para humingi ng pasensya sa'yo. Pasensya. Sa akin po. Oo. Mainit lang ang ulo ko kagabi. Pasensya ka na at nasigawan kita. Huwag kang mag-alala, hindi na maulit yon at pwede ka na ulit pumasok sa opisina ko kahit anong oras. Yun po talaga yung sinadya niyo dito? Oo. Hindi po ako tatanggalin? Doc, pasok po muna kayo. Break time naman po namin eh. Gusto niyo po pagsilbihan ko po kayo? Why? Hindi na, alis na ako. Yun lang naman yung sadya ko dito eh. Sige na. Sige po. Sige! Hindi ako makapaniwala. Si Doc ang sorry sa iyo. Diyos ko, hindi ko kaya to. Imatayin ako sa kilig. Uy, okay mo naman ha. Sorry lang yung tao kasi nga nasigawan niya ako kagabi. Ano nakakakilig dun?
Para ka talagang ewan. Ay naku. Sa'yo si Doc Girl. Hoy, tumigil ka nga dyan. Nagsorry lang yung tao, may gusto agad. Kung ano-anong chismis na naman yung kakalat mo dyan. Mamaya masisante pa ako eh. Lakas kaya ng kaba ng dibdib ko kagabi. Alam mo, ililibre kita girl. This serves a celebration. Ano naman celebration yung pinagsasasabi mo dyan? Alam mo, ganito na lang. Magtrabaho na nga lang tayo. Kilig-kilig ka pang nalalaman dyan. Ako nga mismo hindi kinikilig eh. Pagkatapos ng shift namin, niyaya ako ni Paolo sa isang maliit na kainan sa tapat mismo ng ospital. Hindi man ito kalakihan, malinis naman at maaliwalas ang paligid. Si Aling Pasing ang may-ari ng kainan at matagal na pala siyang kakilala ni Paolo. Mabait siya at palabiro. Kaya kahit unang beses pa lang kaming nagkausap, agad kaming nagkasundo. At gaya nga na sinabi ni Paolo, nilibre na talaga ako. Umorder ako ng chicken kare-kare at isang mangkok ng sotanghon. Habang kumakain kami, lumapit si Aling Pasing sa mesa namin at nakipagkwentuhan. Alam mo, Aling Pasing, itong si Vina mukhang type ni Doc Gab. Uy, ano ka ba? Naku, hindi po totoo yan, Aling Pasing ha. Huwag po kayo maniniwala dito kay Paolo. O OA lang po talaga yan. Oo naku, sinasabi ko lang napansin ko base sa observation ko, Ay no? naku, tigilan mo na nga yan. Observation ka pang nalalaman. Mamaya kumalat pa yan, sabihin ni Doc Gab, napaka-assuming ko. Ay nako, yung Doc Gab ay doktor na mailapin, di ba? Yung sa gabi lamang lumalabas. Po? Sa gabi lang lumalabas si Doc? Paolo, totoo ba yun? Kasi hindi ko naman yan nakikitang dumadaan dito tuwing may araw. Nasa tapat lang itong karinderya ko sa entrance sa ospital kaya napapansin ko. Sa Aling Pasing naman, nung ang OA. Siyempre, ilang oras din naman ang duty ng doktor. Baka sa gabi lang yung out niya. Ay nako, alam nyo, hindi sa tinatakot ko kayo ha. Pero dapat mag-ingat kayo sa mga kasama niyo sa ospital. Naku, may nararamdaman akong negatibong enerhiya dyan. Delikado. Ay! Negatibong enerhiya? Ano po ibig sabihin nun? Ano yun, may masamang espiritu po sa ospital? Parang ganun? Ay, iha. Hindi lang naman ang mga masasamang espiritu ang may mga negatibong enerhiya. Pati ang mga buhay na nilalang nakampo ng kadiliman. Nagtataglay din sila ng ganong klaseng enerhiya. O Aling Pasing, nananakot ka na naman. Huwag yung takutin to si Vina, mamaya hindi yan pumasok bukas. Ay naku, hindi na ba sa ganon? Binabalaan ko lang kayo kasi ayoko namang mapahamak naman kayo. Oh, huwag ka nang masyadong makinig dyan kay Aling Pasing. Ito na po ang bayad. Alis na po kami. Bye-bye. Ay naku, wag nyo namang baliwalain ang babala ko mga iha. Lalo pat bago ka lang dyan, ha, Bina? Wala ka pang alam sa nakaraan ng ospital na yan. Ano po bang meron sa ospital na yan, Aling Pasing? Pwede niyo po bang sabihin sa akin para naman po alam ko? Vina, tara na. Ito naman nagmamadali. Susunod na lang ako. Ano po yun, Aling Pasing? Basta, nararamdaman kong may kakaiba din sa'yo. Mukhang magiging target ka ng mga masasamang nilalang dahil iba ang lakas ng loob mo eh. Ito, tanggapin mo ito. Ano po to? Punyal? Naku, aanin ko naman po to. Hindi ordinaryong punyal yan. May basbas yan kaya palagi mong dalhin yan kahit saan ka man mapunta. Lalo na kung may trabaho ka sa gabi ha. Ililigtas ka ng punyal na iyan, iha. Hindi ko masyadong inisip ang mga sinabi ni Aling Pasing, Miss Jam. Pero hindi ko rin iyan tuluyang binaliwala. Maliit lang naman ang punyal na binigay niya sa akin. Kaya mula noon ay lagi ko na itong bitbit. Ilang araw pa ang lumipas at may nagbabadyang bagyo. Binalaan na rin kami na posibleng bahain ng ospital kapag tuloy-tuloy ang malakas na ulan, kulog, kidlat at malalakas na bugso ng hangin na sumalubong sa akin nang pumasok ako sa ospital ng gabing iyon. Wala pang kuryente, kaya abala ang mga kasama ko sa paghahanap at paghahanda ng emergency light. Kumusta dito? Naku, pasensya na ha, ngayon lang ako nakarating. Wala kasi ako masakyan alam mo na buhabagyo. Stress na ako sa bagyong to. Wala pang ilaw. Binalita na nga rin na mag-ingat sa posibleng pagtaas ng tubig Ano bang gagawin natin? Hindi pa gumagana yung generator? Naku, wala.
Alam mo naman dito liblib kasi dito. Kulang nga yung emergency lamp natin dito Ang alam ko nasa storage room pa sa 4th floor. Ikaw na kumuha, sige na. Hindi ko maiwan to mga bata sa ward. Ay, siya, sige, ako nang kukuha. Ilan ba kailangan? Kung ikaw, kung ilan yung kaya mong dalhin. Hindi naman kalakihan yung mga yun Ay, sir, sige na ako na. Babalik din ako Teka, ano ko ba? Alis ka na walang flashlight? Ito, dali mo yan, Kaloko tong babaitang to. Pasensya na. Nagmamadali lang naman ako. Sige na. Bumalik ka kagad kaya mo ba talaga? Kasi kung hindi mo mahanap, ako na lang aakyat doon. Ikaw na dito. Sige na, ako na. Huwag mo nang iwan yung mga pasyente. Siyempre, natatakot din sila, no? Ako, sige na. Napalanok ako nang makita kung gaano kadilim ang pasilyo. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit walang gumaganang emergency lights o kahit generator ang ospital. Sa isip ko, siguradong may budget naman ito mula sa gobyerno. Napailing na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Habang paakyat, mas lalo kong nararamdaman ang katahimikan ng paligid. Nasa ikatlong palapag na ako nang may maaninag akong figura ng isang lalaking nakaputi sa dulo ng pasilyo. Pero saglit ko lang siyang nakita dahil mabilis din siyang naglaho sa dilim. Sino yan? May tao ba dyan? Bakit ka ba nagtatago? Hello? Pwede po kayong bumaba. May ilaw po sa first floor. Sir? Sir? Nandiyan pa po ba kayo? Saan ginagawa nun dito? Sir, wala pong mga pasyente dito. Sir? Ay, kabayo. Mang Nakausap Temo mo dyan. naman Nakakagulat naman po kayo, Diyos ko. Ay, nako. Pasensya ka na. Narinig kasi kitang may kinakausap. Akala ko naman may kasama ka dyan. Ay, wala po. May nakita lang po kasi akong parang tao doon sa may dulo kaya tinawag ko. Baka kasi natatakot kaya nagtatago. Ewan ko po ba? Wala na ba ibang tao dito Tayo lang. Ganun? Siya naman po kaya yun. Pero teka, ano po nangyari sa inyo, Mang Temyo? Bakit basang-basa kayo? Saan po ba kayo galing? Ay, alam mo naman, malakas ang ulan. Naglibot-libot kasi ako. Alam mo naman na kapag ganitong masama ang panahon may mga masasamang loob na mananamantala ng ganitong sitwasyon lalo na dito sa ospital. Pero bakit po ang lapot o ang lagkit ng tubig sa paa nyo? Tubig ulan po ba talaga yan? Saka parang ang laksa po ng amoy, pasensya na. Bumaha kasi dun sa may kanal. Sinisigurado ko lang na walang magnanakaw talaga. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kailangan ko po kasi ng dagdag na emergency lamp sa baba. Sabi ni Paolo nasa storage room daw po Sige, halika. Iatid na kita sa storage room. Nasa itaas pa. Bababa na rin ako kapag nakapaglibot na ako. Mahirap na. Ngayong ganitong panahon, nagkalat ang kawatan. Mga perwisyo talaga. Ito yun iwan na kita rito. Sige po, Mang Temyo. Salamat po sa pagsama. Ingat po kayo pababa Sige. Lakas pa naman po ng ulan. Agad kong nakita ang emergency lamp na sinabi ni Paulo. Maliit lang ang mga iyon at may mga hawakan pa. Kaya nakaya kong buhati ng 4 ng sabay-sabay. Palabas na sana ako ng storage room na makarinig ako ng kakaibang tunog. Para iyong ungol ng isang hayop. Pero hindi ko masyadong marinig dahil natatabunan ng malakas na ulan at ugong ng hangin sa labas. Dahan-dahan akong naglakad habang nakatutok ang flashlight ko sa unahan. Bigla na lang akong natigilan at nanlamig nang makita ko ang isang kakaibang marka sa pader. Dugo? Diyos ko, bakit may marka ng dugo dito sa pader? Baka may nasugatan na. Hello? May tao ba dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Hello? Kaninang dugo kaya to? Diyos ko, bakit pa nasa pader? Kailangan ko na bumaba para masabihan yung mga nurse. Akma na sana akong aalis nang marinig ko ang pag-ikot ng doorknob sa opisina ni Doc Gab. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad akong pumasok sa loob. Doon ko siya nakita, nakahandusay sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Takot na takot ako ng mga oras na yon, Miss Jem. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang gulat.
Madilim ang buong opisina at sa tuwing kumikidlat lamang nagkakaroon ng bahagyang liwanag. Sa bawat silaw ng kidlat, kitang-kita ko ang dugong kumakalat sa sahig at bumabasa sa puti niyang coat. Diyos ko, Dok Cab! Diyos ko, ano po nangyari sa'yo? Tatawag po ako ng staff sa baba. Sandali lang po, babalik din po ako kaagad. Wag! Dito ka lang. Huwag kang lalabas sa pintong yan, delikado. Oo, delikado? Bakit naman po? Mas delikado po yung kalagayan niyo, Dok. Kayo. Ayos lang ako. Malayo sa bituka to. Alalayan mo na lang ako papunta sa silid ko. Sige po. Dito po. Hawak po kayo sa kamay ko. Dito po yung isa sa braso ko po. Ang sakit. Naku, Naku. sorry po. Teka lang. Ay, bigat niyo naman yung Dok. Ano naman kayong bato sa bigat? Ang tigas sa katawan niyo. Talagang napansin mo pa yun Yung bigat niyo po kasi. Pasensya na po. Kita niyo naman po siguro itsura ko, di ba? Hindi naman po ako malaking babae. Bigat niyo po talaga. Sige na, sarado mo na muna yung pinto sa opisina. Harangan mo na Silya. Bakit po? Ano po bang meron sa labas? Wala naman po ako nakitang ibang tao Teka, yung dugo sa pader, sa inyo po ba yun, Dok? Kunin mo yung gamot sa drawer ko. Nasa pinaka-ibaba yun. Sige po, ito na po, Dok. Ako na po maglilinis. Teka, anong gamot po ba to? Huwag ka na masyado maraming magtanong. Linisin mo na lang yung mga sugat ko at ilagay mo yan. Pag-iilom din yan ng wala sa oras. Sige po, Dok. Pero, ano po ba kasi nangyari? Siyempre po, hindi ko naman po maiwasang magtaka. Bakit po kayo nasugatan? Mukhang galing po sa isang mahabang kuko yung sugat niyo Bakit ba ang dami mong tanong? Ito naman si Dok. Siyempre nagtataka lang po ako. Saka baka po kasi kailangang i-alerto natin yung mga tao sa baba dahil sa nangyari Hindi na sa inyo. kailangan. Nagawan ko na ng paraan. Ang alin po? Daldal mo naman. Kabago-bago mo pa lang dito, ang lakas ng loob mong magtanong sa akin ng ganyan. Nagtatanong lang naman po Pwede na po ba ako umalis, Dok? Kailangan ko pa po kasing ihatid yung emergency lamp. Sinihintay na po nila to sa baba. Hindi. Dito ka lang. Dito ka lang sa loob ng opisina. Teka lang po, Dok. Kung may panganib po sa labas, mas kailangan po natin abisuhan sila Mang Temyo at iba pang staff. Dito ka lang. Nakita mo naman yung sugat ko, di ba? Iiwan mo ako dito ng ganito yung kalagayan ko. Hindi ka man lang naawa sa akin. Ayun, kinonsensya pa ako. Sige na nga po. Sasamahan ka na lang po kayo. Siguro, dahil sa sobrang pagod, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa opisina kasama si Doc Cab. Hindi ko na ikinuwento ang detaling iyon kay Paulo kahit paulit-ulit niya akong kinukulit kung bakit hindi na ako bumalik ng gabing iyon. Natakot kasi akong ma-issue o mapag-usapan kami ni Doc Cab. Kaya mas minabuti ko na lamang na manahimik. Pero ang mas nakakagulat ay ang usap-usapang mabilis na kumalat sa buong ospital tungkol sa isang dalagitang umano'y inatake ng vampira. Hindi na namin nalaman ang buong pangyayari dahil kinabukasan ay nag-check out agad ng dalagita kasama ang pamilya nito. Ano? Vampira? Sigurado ka ba? Ibig sabihin, may vampirang umaaligid dito sa ospital? Ewan ko lang Pero yun ang naririnig kong chika galing sa mga pasyente sa ward. Takot na takot nga yung babae dahil muntik na raw siya kainin. Ewan ko lang kung vampira yun o zombie ba talaga Zombie? Zombie talaga? Alam mo, OA na Walang zombie, no? Naku, eto nga, kinikilabutan ako sa mga nangyayari. Alam mo, minsan naisip ko, parang tama talaga si Aling Pasing sa mga chika niya. Ay, naku. Hayaan mo na. Ang importante, wala naman talaga na biktima. Baka natakot lang talaga yung babae sa bagyo kagabi. Nakita mo naman, di ba? Or, baka naman naging inarte lang yun para makalibre. Hindi na ako kasi nagbabayad yun. Nagmamadaling umalis, umiiyak tapos takot na takot. Naku, baka nga modus lang nila yun. Mukhang na-scam pa yata yung ospital O Vina, mabuti naman, nahanap kita. Doc? Ay Doc, kumusta na po kayo? Hindi pa po kayo natake ng vampira kagabi? Vampira? Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Hindi niyo po ba alam ang latest chika? Naku, Paulo, tigilan mo na nga yan. Doc, magandang umaga po. May babae raw po kasing inatake ng vampira. Yun po yung usap-usapan nila sa ospital ngayon.
Sa modernong panahon natin ngayon, may naniniwala pa pala sa mga ganyang kwento. Kaya nga po eh. Maski po ako naniniwala dyan. Ba't niyo po pala ako hinahanap? Girl, ikaw ang favorite person ni Doc. Wait, tumigil ka nga dyan, baka marinig ka. Imbitahan sana kita sa isang dinner date. Pasasalamat ko lang sa'yo sa pagsama mo sa akin kagabi. Nagpabook na ako ng reservation kaya bawal ka na tumanggi. Bukas ang 8:00 ng gabi, okay ba? Dinner date? Ako po, kasama po ko. Oo. Ipapasundo kita sa driver ko. Uy! Naku! Uy, ano ba ang Masaya. Tigilan mo na yung ano ba? Nagigigil ako sa'yo. Parang ewan naman to. Ay, kasuyo. Kaya naman pala ayaw sabihin kung nasan siya kagabi. Nasa busy pala nito. Ay nako, busy ka dyan. Hindi no, bigwasan kita dyan eh. Nasugatan kasi si Doc. Ako yung naglinis ng sugat niya. Ayaw niya kasi bumaba, kaya ayun, sinamahan ko na lang. So gusto mo naman? Ano? Aminin. Feeling ko may namamagitan na talaga sa inyong dalawa. Hoy, wala no. Mamaya kumalat yung chismis na yan. Ako, masasample lang talaga katang mabigwasan dyan. Nakakaya kay Doc. Mabait lang talaga yung tao. Tapos nilalagyan mo lang na mali siya. Alam mo, napakadumi mo talaga mag-isip. Mabait, ha? Hoy, FYI, hindi mabait yan si Doc Gab. Naku, kilala siya ng mga tao dito bilang isang suplado, strikto, masungit at gwapong doktor. Sa'yo nga lang yan ganyan eh. Kaya nagdududa na talaga ako. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Dahil mo talaga alam. Pero, ano kaya susuot ko doon sa dinner date? Pwede ba magpantalon lang ako? Wala naman kasi akong mga dress eh. Ay, akong bahala sa'yo. I got you! Dress, hair, makeup by Paula. Ako na magiging fairy godmother mo. Pinahiram ako ni Paolo ng isang bestida na kulay itim. Sa atin niya raw iyon at hindi na ginagamit. Maayos pa naman, kaya iyon na lang ang isinuot ko. Wala naman kasi akong choice kasi wala akong ibang damit. Siya na rin ang nag-makeup sa akin at nag-ayos sa buhok ko. Simple lang, pero nag-iba ang itsura ko. Hindi ko akalain na sa simpleng damit at kaunting makeup sa mukha ko ay may igaganda pa pala ako. Dinala ako ni Doc Gab sa isang mamahaling restaurant. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon, Miss Jem. Nakahalo na ang kaba, hiya, at aaminin ko, kilig. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang isang hamak na janitress na kagaya ko ay iimbitahan ng isang doktor sa isang dinner date sa mamahaling restaurant. Sa mga palabas ko lamang napapanood ang mga ganon at hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Vina, anong gusto mong kainin? Pumili ka lang dyan kahit ano ha. May mga mapagpipilian ka naman dyan. Ano kasi Dok naghahanap ako ng kare-kare. Wala ba talagang kare-kare dito? Di ko makita sa menu eh. Nako, sa tingin ko wala silang kare-kare. Gusto mong ako na lang pumili para sa ating lahat. Huwag kang mag-alala, masarap naman yung mga pagkain nila dito eh. Sige. Ikaw na lang. Hindi ko rin naman kasi nababasa yung ibang pangalan ng pagkain. Ang hirap basahin. Sige, akong bahala sa'yo. Mabuti pa nga po. Na-stress po ako sa pangalan ng mga pagkain. Parang French yata to eh. Nako. Huwag mo na akong tawaging Doc. Tayo naman lang nandito eh. Gab na lang, Vina. Po. Parang ang hirap naman po nun. Parang feeling close naman po ako nun. Huwag ka na rin mag-pause sa akin. Para naman akong matandaan yan eh. Sige po, Doc. Ay, sorry. Ang hirap po talaga. Hayaan mo na nga. Salamat nga pala sa pagpapaunlak ng imbitasyon ko, Vina. Akala ko nga hindi ka papayag eh. Naku ako pa po ba yung hindi papayag? Nagpapasalamat nga po ako Kasi libre po ako ng hapunan. Saka nakakaya naman po kung tatanggihan ko, 'di ba? Nga pala. Ay, sige na nga, pipilitin ko na sarili ko. Gab. Oh. May tanong lang ako. Anong tawag dyan sa order mo? Bakit parang hilaw? Tinan mo, hilaw pa yan Balik kaya natin, baka paimpatyo ka pa na Nako. Idugo-dugo pa Nako. Ang tawag dyan, steak. Steak ang tawag sa kinakain ko. At medyo hilaw pa nga to. Pero safe naman to kainin. Talaga?
Sa itsura niyan, pwede talagang kainin yan. Eh, Gusto mo bang subukan? Masarap to. Okay, susubukan kita. Ay, naku, Dok, nakakaya. Bawal yata yan dito. Pag titinginan nila tayo, nakakaya. Kainin mo na. Subukan mo para malaman mong masarap. Sige na nga. Hmm. Um, Di ba masarap? Yan yung lasa ng steak. Medium rare ang pagkakaluto. Medyo hilaw pa nga, pero edible naman. Masarap nga ah. Grabe talaga pang mayaman na pagkain. Kahit hilaw, masarap pa rin. Alam mo, sa susunod, Mexican naman ang kakainan natin. Masarap din ang mga putahe nila. May kasunod pa talaga, Dok? I mean, Gab? Oo. Sa susunod na linggo, ayos lang ba yun? Ikaw ang bahala. Iyon ang unang beses na lumabas kami ni Doc. At kagaya na ipinangako niya, dinala niya nga ako sa isang Mexican restaurant ng sumunod na linggo. Habang tumatagal, naging komportable na rin akong tawagin siya sa pangalan niya nang hindi napipilitan kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama. Sa totoo lang po, Miss Jem, hindi ko na mapigilang mahulog ang loob ko kay Gab. Taliwas sa mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya, hindi naman pala talaga siya masungit o masama ang ugali. Sa katunayan, napakabait niya, palabiro at masarap kasama. May pagka-istrikto lang talaga siya pagdating sa trabaho. Habang lumilipas pa ang mga araw, mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Hindi ko man alam noon kung ano talaga ang namamagitan sa amin, pero isang bagay ang sigurado ako. May espesyal nang nabubuo sa pagitan naming dalawa. At napakasaya ko, Miss Jem. Masaya kaming dalawa. Pero hindi ko alam na may isang taong lihim palang hindi natutuwa sa kung ano ang meron kami. Ikaw pa yung bagong janitress dito sa ospital, ha? Vina? Vina nga ba, tama? Ako nga po yun. Magandang umaga po, ma'am. Ako nga po si Vina. Nung nakaraang buwan lang po ako nagsimula. Nakaraang buwan? Ay, parang nagkakalat ka naman ng kalandian dito sa ospital. Po, naku hindi po ah. Nandito po ako para magtrabaho. Talaga lang ha? Trabaho ba talaga ang pakay mo dito? O ang makipaglandian sa mga doktor? Hindi ka na nahiya. Janitress ka na nga lang, napakalandi mo pa. Po, ma'am, hindi po totoo yan ha. Hindi ko po magagawa yan. Pwes, kung hindi talaga, ikaw ang itatalaga ko para maglinis sa basement sa kabilang building. Yung abandonadong building ha. Linisin mo yung buong building na yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, mama, opo. Kabago-bago mo palang kalandian na kagad yung naatupag mo dito. Sa mga doktor pa talaga ha. Napaka-ambisyosa mo naman. Baka nakakalimutan mo isa ka lang janitress. Sa tingin mo ba? Seseryosohin ka ng isang gwapong doktor? In your dreams. Ma'am, nagkakamali po kayo. Kung iniisip niyo po na may relasyon kami ni Gab, hindi po totoo yun. Pagkaibigan lang po kami, wala pong namamagitan sa amin ni Gab. Gab? Wow! Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo to call him by his first name. Hoy, janitress ka lang dito ha? Kaya pwede ba lumugar ka naman? Huwag kang ilusyonada. Grabe, sarap sa punutan. Talaga yun sa harap ng mga tao? Kasi pinahiyakan niya? Ay, kaya nga eh. Pero, wag na lang natin pansinin. Masakit man pero, totoo naman yung sinabi niya. Nako, pero kahit na, pwede ka naman niyang kausapin ng maayos sa opisina eh. O yung kayong dalawa lang, hindi yung, ay Diyos ko, yung na dito sa maraming tao. Ay, nahingit yun sa'yo. Paano may gusto yun kay Doc Gab eh? Talaga? May gusto pala siya kay Gab? Kaya pala. Nagsiselos yun. Eh, mukha kasing tarsier kaya hindi siya pinapansin Doc Gab. Sa tong ilusyonada eh. Feeling niya naman kung aawayin ka niya, mapapasa kanya si Docky. Ay, nako, hayaan mo na nga yun. Maglinis na lang tayo. Ay, teka. Bakit nga pala nandito ka? Eh ako lang dapat ang maglilinis dito, Paulo ah. Bumalik ka na doon sa kabilang building. Hey no, ayoko, sasamahan kita.
Ano kala mo sa akin? Hindi supportive na friend? Tutulungan kita dito no para mabilis ka na matapos. Hindi naman kasi kailangan. Baka mamaya hinahanap ka na ni Madam Luisa, pagalitan ka pa. Sabihin ko dito ako naglinis. Ay, ikaw talaga. O sige na nga. Dito muna tayo sa loob ah. Alam mo bang sa panahon ng mga hapon pa tong lumang ospital na to? Ganon? As in, ganun katanda tong building na to? Grabe, kaya pala inabando na yung itsura. May lindol kasi. Natibag na yung isang bahagi nitong building kaya hindi pa nagagamit ng may-ari. Ayun, gumawa na lang sila ng bago. Daming pera, no? May basement pala dito. Baka ito na yung sinabi ni Nurse Grace. Teka, anong amoy yun? Hala, baho naman. Ano na, ate? Ay, teka. Ano yung baho na yun? Parang amoy patay na isda. Kadiri naman. Ay nako, galing daw sa basement to amoy eh. Baka may patay na daga sa loob, no? Ang baho nga. Ang sangsang naman ng amoy. Tara na nga. Nilalangan mo pa talaga. Kahit naman hindi mo lang hapit, maaamoy mo talaga eh. Ano ba yung meron doon sa baba? Balikan na lang natin bukas ha. Didilim na kasi. Tara na. Hindi ko na-carry talaga ang amoy, tay. Tara na. Kasi naman eh. Baka tingnan pa ni Nurse Grace yung trabaho ko, di patay ako niyan kapag nasabing hindi pa naaalis sa mabahong amoy doon sa basement. Nako, alam mo, wag mo nang pansinin yung Nurse Grace na yan. Ang ganda ng pangalan, ang patang ugali. Pwede naman nating isumbong yan sa management eh. Uy naku, wag na no. Ayoko ng ulo. Baka mamaya masisante pa ako dito. Kailangan ko pa naman ng trabaho ngayon. Masyadong mapait to, no? Oy, gamitin mo naman yung sungay mo paminsan-minsan. Sira, wala ako sungay no. Mainit ang dugo ni Nurse Grace sa akin, Miss Jem. Palagi niya akong napapagalitan kahit sa maliliit na pagkakamali lamang. Hindi ko na lang siya pinapatulan dahil mas mahalaga sa akin ang trabaho ko. Ako lang ang bumubuhay sa mga nakakabata kong kapatid, kaya hindi ako pwedeng mawala ng hanap buhay dahil sa akin sila umaasa. Simula ng sermonan niya ako, unti-unti na rin akong dumistansya kay Doc Gab. Pakiramdam ko, mas mabuti nang umiwas kaysa maging sentro ng usapan. Napansin din niya ang pagbabago ko. Hindi na ako naglilinis sa opisina niya kapag naroon siya. Pero isang gabi, habang abala ako sa paglilinis ng opisina niya, bigla na lang ako napahinto nang marinig ko ang pag-click ng lock ng pinto. Nanlamig ako at agad na napalingon sa likuran ko. May tao ba dyan? Paulo? Paulo, ikaw ba yan? Uy, huwag mo naman ako takutin. Iniiwasan Tama ba yun. ako? Gab naman eh. Akala ko naman kung ano na. Walang pala. Hindi na kita naabutan na naglilinis dito sa opisina ko ha. Bakit? Ayun ba? Ano kasi, inassign ako sa ibang department. Kaya ngayon lang ulit ako na-assign dito. Pero iniiwasan mo ako. Hindi mo na sinasagot yung mga tawag ko. Pinagawa ba ako sa'yo? Galit ka ba sa akin? Nako, bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Nagkataon lang talaga na sa kabilang building ako nakapaglinis ng mga nakaraan. Akala mo ba hindi ko alam yung mga ginagawa mo? Vina, hindi ako tanga. Para hindi ko maramdaman na talagang iniiwasan mo ako. Hindi nga. Hindi naman talaga eh. Hindi po, Doc. Saka diba, sinabi ko na sa'yo na huwag mo na ako tatawagin, Doc. Kasi baka may makarinig tas mapagalitan ako sabihin feeling close ako sa'yo. Sino? Yung Grace? Huwag mo sabihin siya yung dahilan mo kung bakit iniiwasan mo ako. Hindi po Wala pong kanalaman si Nurse Grace dito, Doc. Narinig ko pinagalitan ka niya. Nung nakaraang araw, hindi ba? Ano po bang ginagawa niyo, Doc? Teka, bakit po ba kayo maabante? Teka lang po. Sobrang lapit niyo naman. Bawal po yan baka may makakita. Namiss lang kita, Vina. Ilang araw din ako nagtsatsagang tingnan ka lang mula sa malayo. Pero hindi ko pala kaya. Teka, bakit niyo po kami iyakap? Baka pa may makakita sa atin na kung ayoko pa magkaroon ng issue dito, baka masisante ako sa trabaho. Huwag ka na mag-alala. Nakalak ang mga pinto ng opisina ko. Walang makakaalam na nandito tayo sa loob. Payagan mo na akong yakapin kita. Ilang araw din ako nagtutusa.
Halos hindi ako makahinga, Miss Jem. Ramdam ko ang init ng katawan ni Gab habang mahigpit niya akong niyayakap. Iyon ang unang beses na nayakap ako ng ganon ng isang lalaki. Dahil ni minsan ay hindi pa naman ako nagkaroon ng boyfriend. Kakaibang saya at kaba ang nararamdaman ko nang ilapit niya ang mukha niya sa akin at yakapin ako ng mas mahigpit pa. Sa mga sandaling iyon, parang wala nang ibang mahalaga kundi kaming dalawa. Tuluyan nang nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Nurse Grace. Pakiramdam ko, wala namang masama sa pagmamahal. At kahit magkaiba kami ng estado sa buhay, naniniwala akong walang antas ang pag-ibig kapag totoo ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Dok, tapos na po kayo? Hindi na po ako makahinga sa higpit ng yakap niyo eh. Huwag mo na muna tapusin ang paglilinis mo dito. Ganito, kumain tayo sa labas. Di ba nangako ako sa'yo na dadaling kita sa mga ordinaryong kainan dun sa kinakainan niyo ni Paolo? Nagugutom ako ngayon. Gusto kong kumain. Ha? As in, ngayon na kaagad? Dok, may trabaho pa ako eh. Basta mo ng ulo mo, gab na nga lang. Huwag ka masyadong formal. Sa susunod na tawagin mo pa ako ng doc. May parusa ka. Ha? Parusa? Ano namang parusa? Halikan kita. Ha? At hindi ako nagbibiro. Dinala ko si Gab sa karinderya ni Aling Pasing. Doon ko siya pinatikim ng mga simpleng putaheng karaniwang kinakain ng mga ordinaryong manggagawa na katulad ko. Hindi naman siya naging maarte o mapili sa pagkain. Sa halip, masaya pa nga siyang tinikman ng lahat ng inihain sa kanya. Dahil doon, mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya, Miss Jem. Pakiramdam ko noon, tama ang lahat. Kahit alam kong magkaiba kami ng mundo. Para kaming langis sa tubig, langit at lupa. Pero sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo na masyadong iniisip kung tama ba o mali. Ang mahalaga, masaya kayo kapag magkasama. Girl, ano na? Kayo na ba ni Doc? Hindi ka na nagre-report sa akin kung ano na talagang status na inyong dalawa. Huwag mo sabihin may nangyari na sa inyo. Hoy! Masarap si Doc. Hoy, Paolo! Ang ingay nito ha. Grabe ka naman mag-isip, napakadumi ng isip mo ha. Kailan lang kami nagkalapit ang loob ni Gab, ganyan ka na magsalita. Pero malay ko ba kung anong ginagawa ninyo habang nasa opisina kanya, no? Diba? Medyo modern na tayo ngayon. Ito naman, no? Parang madre. Banal ka, girl. Ewan ko sa'yo. Wala talaga. Wala naman kasing sinabi si Doc Gab kung ano kami. Di rin naman siya nagsasabi na nanliligaw siya. Di rin naman siya umaamin na gusto niya ako. Parang ako nga lang tong nahuhulog na sa kanya eh. Tapos siya wala man lang sinasabi sa akin kung ano yung nararamdaman niya. Kaya hindi tama na ganyan yung iniisip mo ha. Oh, naku. Ito drama. Bakit hindi na lang kasi ikaw ang unang umamit sa kanya? Malay mo naman, di ba, naghihintay lang din siya sa'yo. Ay naku, hindi pwede sa akin yan no. Kahit na moderno na yung panahon ngayon, hindi ako yung unang aamin sa lalaki. Mamaya pagtawanan lang ako nun. Ay nako. Kung talaga pag love life ng usapan, pabuti pa ako, walang stress. Yun, ang baho naman. Ako, oo nga no. Teka, yan yung amoy na galing sa basement ha. Naku, ngayon dapat linisin na natin yun. Tara, doon na muna tayo. Ka naman? Pwede bang okay na dyan? Di ba nandidiri sa amoy na yan para nabubulok na isda? Kaya nga kailangan natin tingnan para malaman natin kung saan galing talaga yung amoy na yan. Mamaya ma-report pa yung ospital sa sanitary kung pababayaan natin yung ganyang amoy. Tara na, huwag ka na maarte. Hey girl, di ka ba natatakot? Tilip dito. Tapos ang lamig-lamig pa dito sa loob. Bumalik na tayo sa labas. Ako, teka lang. Kailangan malaman natin kung saan talaga galing yung amoy kasi ngayon. Nandito lang yan eh. Alam mo, feeling ko talaga patay na hayop o kaya nakabalyena. Baho talaga. Isda yan kasi nakikita mo naman yung mga lagusan dito patungo dun sa dalampasigan. Baka may natrap na whale o kaya buhaya. Sira. Wala namang buhaya dyan sa may dagat na malapit sa atin. Ikaw talaga. Tara na nga, bumalik na tayo. Baka mahimatay ka pa dito eh. Baho talaga. Huwag na natin pakialaman to ha. Isarado na natin itong pito sa basement para hindi na makalabas yung amoy. Hindi ko talaga masyadong inisip kung saan nanggagaling ang nakakasulasok na amoy sa basement, Miss Jem. Wala naman kasi kaming nakita roon, kundi malapot na tubig na nagkalat sa sahig.
Naisip ko na baka may mga isdang natrap lamang doon dahil may daanan ito papunta sa dagat. Pag uwi ko sa boarding house na inuupahan naming magkakapatid, agad kong nakita ang note na iniwan nila. May group study pala sila ay ng kaklase nila. Kaya kinabukasan pa sila makakauwi. Nagluto na lamang ako ng hapunan, nakinig ng mga horror video sa cellphone ko. Maya-maya, napakunot ang noo ko nang makarinig ako ng marahang katok sa pinto. Nang buksan ko iyon, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Gab? Teka, anong ginagawa mo dito? Bakit basang-basa ka? Halika, pasok ka. May towel ka ba? Nilalamig na ako. Teka lang. Saan na ba yun? Oh, eto. Tanggalin mo muna yung damit mo, basang-basa ka, oh. Ano ba naman kasi nakain mo at napasugod ka dito nung napakalakas ang ulan? Hindi kasi kita nakita. Hindi ka pa pumasok kanina sa trabaho. Hinihintay kita kanina sa opisina ko. Ganun ba? Isa kabilang building kasi kami pinaglinis kanina eh. Hindi ko naman nasabi sa'yo na hindi ako nakatokang maglinis sa opisina mo. Pasensya na. Kaya nga pinuntahan na kita dito eh. May pagkain nga ba? Gutom na ako. Di pa ako makain simula kanina eh. Gusto ko sana matikman ang mga luto mo. Oh, wow ha. Feel at home ka na masyado. Ay, pero sige na, pagluluto na kita. Pero wag mong lalaitin ha. Hindi naman ako ala chef magluto. O teka, umupo ka lang dyan. Pagluluto kita ng sabaw para mainitan niyang sikmura mo. Vina, Ano yun? namiss kita. Ay, Gab, Payakap muna. Lamig na ako eh. Alam mo bang mas mabilis ang pantanggal ng lamig ang init ng katawan ng tao? Mas mabisa pa kaysa sa mainit na sabaw. ay naku, ewan ko sa'yo. Papalusot ka lang eh. Namiss kita. Ewan ko ba, hindi talaga kompleto ang araw ko kung hindi kita nakakausap o kahit masilayan man lang. Hindi ako mapakali na hindi kita nakikita. Gab, Vina, bumitaw si Gab sa pagkakayakap sa akin at marahan niyang iniangat ang mukha ko para magtama ang mga mata naming dalawa. Para akong natulala sa mga sandaling iyon, Miss Chem. Parang naglaho ang lahat ng nasa paligid at si Gab na lamang ang tanging nakikita ko. Hindi ako umiwas ng marahan niyang idampi ang kanyang mga labi sa akin. Nang mga oras na yon, wala na akong ibang naramdaman kundi ang bilis ng tibok ng puso ko. Iyon ang una kong halik. Wala man kaming label noon ni Gab, hinayaan ko siyang halikan ako. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ramdam kong mahal niya ako at ganoon din ang nararamdaman ko para sa kanya. Gab, tama na. Baka lumagpas tayo. ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, pero kasi, Ano? Sabihin mo sa akin, Vina. hindi ko naman kasi alam kung ano tayo eh. Hindi ka rin naman nanliligaw sa akin. Hindi mo rin naman sinabi kung ano talaga ako para sa'yo. Gab, ano ba talaga tayo? Mahal kita, Vina. Hindi ko alam pero sa unang beses kitang nakilala. Kakaiba na talaga ang naramdaman ko sa'yo. Nung pumasok ka sa opisina ko at nasilayan kita. Parang tumigil ang buong mundo ko. Mahal mo ako? Totoo ba yun? Oo. Na-love at first sight yata ako sa'yo eh. Yung totoo niyan, nakakayamang aminin pero mahal din kita. Kaya lang, nag-aalala kasi ako kay Nurse Grace eh. Galit na galit siya sa akin nung nalaman niyang nakakalapit na tayo ng loob. Saka, naisip ko, hindi naman talaga tayo bagay dahil magkaiba tayo na estado sa buhay eh. Mayaman ka, sakang doktor. Samantalang ako, isang habak na janitress lang. Hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Mahalaga pa ba yun? Hindi ba't ang mahalaga ay pareho nating mahal ang isa't isa? Oo nga, pero kasi Baka pa, yun naman pala eh. Ang pinakamahalaga ay pareho tayo ng nararamdaman. Huwag mong isipin ang ibang tao na hindi naman kasali sa pagmamahala natin. hindi ka ba nahihiya na ako yung magiging girlfriend mo? Ano? Ganito lang ako. Ano ka ba? Walang kayaya sa'yo. Kung tutuusin nga, napakaswerte ko sa'yo. Mhm. Hindi ko alam kung bakit ka nang bobola ng ganyan eh.
Ano namang may pagmamalaki ko? Ano ka ba? Totoo yun, hindi ako nang bobola. At saka wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao, Vina. O siya, sige na. At dahil mahal mo ako, sige na ipagluluto kitang napakasarap na hapunan, ha? Masayang masaya ako, Miss Jem. Sobrang saya. Hindi ko kasi inakalang makakatagpo ako ng pag-ibig ng magtrabaho ako bilang janitress sa ospital. Hindi ko rin akalain na may taong mamahalin ako sa kabila ng malaking agwat ng estado namin sa buhay. Aaminin ko, natatakot ako. Takot ako sa sasabihin ng panghusga ng ibang tao. Takot din akong baka pagtawanan si Gab dahil pinili niya ang isang katulad ko. Pero sa tuwing nakikita ko ang saya sa mga mata niya kapag magkasama kami, unti-unting nawawala ang mga takot na iyon. Napapanatag ang loob ko at pakiramdam ko sapat na iyon. Kaya naman bilang selebrasyon, pinagluto ko siya ng mainit na sabaw at ng paborito kong kare-kare. Aray! Sakit! Ano nangyari? Nasugatan ka? Patingin nga ako. Hindi naman ganun kalalim. Hindi ko kasi natansya yung karne kaya nadulas yung kutsilyo. Ay! Hugasan mo yan para mawala yung dugo. Oo, ito na. Okay ka lang ba? Bakit ka lumalayo? Tsaka na, huwag ka lalapit sa akin, Vina. Ha? Ang boses mo, bakit? Bakit nag-iba yung boses mo, Gab? Ayos ka lang ba? Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Bakit ganyan yung boses mo? May hindi ka ba sinasabi sa akin, ha? Bakit parang umiiwas ka nang makitang may dugo ako sa kamay? Mahirap may paliwanag, pero pakiusap, umalis ka na. Lumayo ka sa akin. Ayoko saktan ka. May takot ka ba sa dugo? Dugo? Vina, please. Yung mga dugo sa ref ng opisina mo. Bakit ang daming dugo doon, ha? Gab, sumagot ka. Sumagot ka! Vina, Ano ka ba talaga? Ha? Diyos ko, bakit naging ganyan yung mukha mo? Gab, halimaw ka! Halimaw! Yung mukha mo! Papangi ka! Vina, huwag ka matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Kailangan mo lang dumistansya sa akin dahil nawawala na ako ng kontrol dahil sa bango ng dugo mo. Mawalan ka ng kontrol ng dahil sa dugo ko? Oo, Vina. Dahil isa akong aswang. So, halimaw ka! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Vina, ako umalis! Sandali magpapaliwanag ako! Walang lingon-lingon akong tumakbo sa gitna ng napakalakas na ulan, Miss Jem. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Ang mukha ni Gab na nakasanayan kong makita ay biglang nagbago sa harapan ko. Napalitan iyon ng isang anyong nakakatakot. Punong-puno ng kulubot ang muka at may matutulis na pangil. Oo, mahal ko si Gab. Pero mahal ko rin ang buhay ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo papalayo. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumakbo ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa ospital. Pagdating ko roon, wala si Mang Tenyo sa kanyang pwesto. Kaya naghanap ako ng ibang taong pwede kong makausap. Litong-lito ako, Miss Jem. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko o kung ano ang dapat kong gawin. Kaya sa yung Brihilda ka. Pasang-basa ka sa ulan tapos papasok ka dito sa ospital. Ito ka nga, napakadumi mo. Iyo, Ma'am, si Paolo po. Alam mo ba kung nasan siya? Kailangan ko siyang makausap eh. At bakit mo sa akin hinahanap yung baklitang janitress na yon, ha? Kay Vina, pwede ba lumayas-layas ka nga sa harapan ko? Tatakot yung mga tao sa'yo, oh. Ang pasyente takot na. Ay, tsuro. Hindi ako babalik sa bahay. Nandun siya eh. Baka masaktan niya ako. Ano? Ay, naku, nababalaw ka na yata eh. Pwede ba huwag mo akong hawakan? Iyo, kadiri. Ang dumi-dumi mo. Guard! Guard! Kasi guard dito. Huwag mo na kayo kwenta. Hawakan? Kung hindi mo ako bibitawan, papakalapit kita sa guard. Girl, sige na. Ano nangyari sa'yo? Wala si Gab. Ano nangyari? Nakito ka. May ginawa ba siya sa'yo? Oo. Sa halimaw si Gab. No, halimaw? Sabihin halimaw? Mo sa kama?
Kumpletuhin mo, Tita Candy. Halimaw talaga siyang literal. Kitang-kita ng dalawang mata ko kanina nagbago yung anyo niya sa harapan ko. Dito tayo sa loob. Balikan na muna dito. Dito tayo mag-usap. Ito towel. Basang-basa ka, girl. Hindi ako makapaniwala. Takot na takot ako sa kanya, Paolo. Ano gagawin ko? Paano mo naman nasabi na halimaw siya? Diyos ko naman. Baka naman nag-a-addict ka, ha? Si Raulo, hindi. Totoo talaga yung sinasabi ko. Kanina kasi nagpunta siya sa inuupahan ko na malapit lang dito, di ba? Tapos, inamin niya na mahal niya ako. Pinagluto ko siya ng kare-kare, masaya kami. Pero sugatan yung kamay ko ng kutsilyo. Biglang nag-iba yung poses niya. At yung itsura niya, Paolo. Yung pagiging gwapo niya napalitan na nakakatakot ang itsura. Sumakbo ka naman dito. Paano kung sundan ka nun dito? Diyos ko naman, Vina. Punta na tayo sa pulis. Baka kung anong gawin nun eh. Huwag mo na, Paolo. Baka naman mapahamak siya. Hindi ko rin naman gusto na masaktan siya kahit na natatakot ako sa kanya nung alam ko na. Sandali, ganito na lang. Sabay ka na muna matulog ngayong gabi, okay? Mag-chat ka na rin sa mga kapatid mo na hindi ka muna makakauwi. Paolo, sabi niya naman niya hindi niya ako sasaktan. Naniwala ka naman. Sunday, huwag ka maniwala sa mga ganun. Oo pala talaga ang chismis tungkol sa kanya. Hindi nga lang siya serial killer. Mas matindi pa pala, halimaw talaga. Lumipas ang 1 linggo at hindi ko na nakita si Gab sa ospital. Nang magtanong ako sa mga nurse, doon ko nalaman na nag-file na pala siya ng leave. Hindi ko maiwasang mag-guilty, Miss Jem. Noong tumakbo kasi ako papalayo sa kanya, kitang-kita ko ang sakit na nararamdaman sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko tuloy, kailangan ko siyang makausap at makapagpaliwanag sa kanya. Pero kasabay noon, ang takot sa puso ko. Sa buong buhay ko, noon lang ako nakaharap sa isang tunay na halimaw. Hindi ko nga alam na totoo pala ang mga aswang. Akala ko noon sa mga kwento, comics at pelikula lamang sila umiiral. Pero habang lumilipas sa mga araw na hindi ko siya nakikita, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang makita at mayakap na muli. Pero hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Kaya naman nagulat ako ng isang Lunes ng gabi. Bigla na lamang dumating si Aling Pasing sa boarding house namin. Aling Pasing? Gabing-gabi na, ano pong ginagawa niyo rito? Vina, magmadali ka. Kaibigan mo si Paolo. Kahit ako'y nasa panganib siya. Bakit po siya nasa panganib? Halika pa, pumasok po kayo. Paano niyo pong nalaman? Naku, hindi na kailangan. Sabahan mo ako sa ospital, bilis. Kailangan natin makarating doon para pigilan ng walang gayang dapang-dapang na nakatira sa ilalim ng ospital. Dapang po? Ano po yun? Teka lang po. Wala po ko naiintindihan na Aling Pasing eh. Ito ang dahilan kung bakit ako nagbabala sa iyo noong una pa lang. May nakatirang dapang-dapang, isang aswang na galing sa dagat. Nakatira ito sa ilalim ng ospital. Sa emburnal nito. Sa ilalim? Sa basement po? Doon sa abandonadong building doon po ba? Ay, oo nga. Bilisan mo na. Huwag na maraming tanong. Nasa na yung point na binigay ko sa'yo noon. Dalhin mo yon ha? Magagamit mo ang sandata na yon laban sa masasamang nilalang. Si Dogga po ba tinutukin yung dapang-dapang Aling Pasing? Hindi dapang-dapang ang nobyo mo, iha. Isa siyang dangga. Mapait aswang si Gabriel. Hindi yun nananakit sa mga tao. Paminsan-minsan ay tumitikim siya ng dugo pero hindi niya pinapatay ang mga iyon. Pero alam po ba ni Gab na may aswang din sa gusaling yun? Ay, oo. Pero hindi naman kasi nambibiktima ang dapang-dapang na iyon doon. Pero kayo din, mukhang gutom na gutom na. Pangga, dapang-dapang aswang. Diyos ko, Aling Pasing, naguguluhan na po ako. Halika na. Labanan natin yung aswang. Iligtas natin ang kaibigan mo sa tiyak na kapahamakan. Gulong-gulo ako noon, Miss Jan. Kasama si Aling Pasing, nagpunta kami sa abandonadong building sa ospital kahit gabi na at umuulan. Dala ang flashlight at sandata. Bumaba kami sa basement. Nandoon pa rin ang masangsang na amoy. Halos hindi ako makahinga sa kaba habang iniisip ko ang kaligtasan ni Paolo at kung bakit hinahayaan ni Gab na may aswang sa ilalim ng ospital. Tumawag na lang po kaya tayo ng pulis, Aling Pasing eh. Diyos ko, natatakot na ako eh. Paano kung makaharap natin yung aswang na yun? Ano naman pong laban natin dun? Hindi naman po ako marunong ng self-defense. Tapos ikaw naman po, may edad na po kayo. Aba,
At talaga namang minaliit mo pang kakayahan ko, iha. Kapay wag ka. Magaling ako makipaglaban. Sinanay ako ng lolo at lola ko noon. At sa tingin mo ba'y papaniwalaan tayo ng mga pulis kung sasabihin natin may aswang sa ilalim ng ospital? Pagtatawanan lang naman tayo ng mga iyo. Matagal na panahon na po kayong tinuruan, di ba? Baka mamaya nakalimutan niyo na po yung mga movements niyo. Ay, ako. Narinig mo ba yun? Ako. Tara, hanapin natin. Nasisiguro kung wala pa rito ang dapang-dapang dahil hindi pa nakatirik ang buwan. Kasi, tignan niyo po to. Wait po to ng security guard sa ospital ha. Ha? Si Mang Temyo? Bakit nandito to? Bakit? Ako, baka pati po siya kinuha. Ay, ayun, may tao ro. Diyos ko, nandito na ako iigas ka namin natin kasi. Diyos ko, mahabag eh. Tulungan niyo kami. Dali na. Si Montenyo. Siya yung aswang. Siya yung nagdala sa akin dito. Ano? Sigurado ka? Si Mang Temyo? Paano naman nangyari yun? Si Nurse Chris ang target niya pero nakita niya ako kaya kinuha niya rin ako. Si Nurse Chris kinain niya. Diyos ko. Ay naku magmadali na kayo. Wala na tayong oras. Nandiyan na siya. Kailangan na natin umalis. Teka, si Mang Grace. Baka pwede pa natin siya iligtas. Hindi pwede iwan lang dito yan. Sa tingin ko patay na siya. Wala na tayo magagawa para sa kanyang pina. Ay, titingnan ko. Baka buhay pa isasama na natin siya. Anong ginagawa ninyo dito sa lugar ko? Ang lakas ng loob ninyo magpunta rito! Hoy! Wag na wag kang lalapit dito matandang aswang ka. Ang dapat sa'yo mamatay na. Hindi ka na dapat hinahayaan na manatili pa rito. Kaya niyo ako patayin? Mga ordinaryo tao lamang kayo. Wala kayong kalaban-laban sa akin! Mang Temyo, bakit niyo po ba ito ginagawa? Akala ko po mababait kayo. Si Nurse Grace, bakit niyo po siya sinaktan? Para turuan ang leksyon ng babaeng yan. Masyado mapagmataas eh. Di porket isa lamang akong hamak na sikyo, ay pwede na niya akong apakan ng pagkatao ko. Pinayaan niya ako sa harapan ng maraming tao. At sinabing mabaho ako, ipapatangkan ako sa trabaho. Mang Temyo, pero sobra-sobra naman po yung ginawa niyo. Pinatay niyo po siya. Nararapat lang yan sa kanya. Wala naman akong balak na sakta ng mga tao. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik dito sa ilalim at malayo sa kasama kong masasama. Ang buong akala ko'y mababait ang mga tao. Pero wala rin pala kayong pinagkaiba sa mga aswang na kagaya namin. Hindi lahat ng tao ay masama. Kagaya ng mga aswang. May mga taong mabubuti din ang loob kagaya ni Vina. Hindi na ako naniniwala dyan. Kaya humanda kayo. Isusumbong niyo rin naman ako sa mga otoridad. Kaya mas mabuti pa, natapusin ko na lang din ang mga buhay ninyo! Diyos ko, takbo na Paulo! Aling Pasing! Dito po! Kailangan natin makalabas dito sa basement, bilis! Sugat ako, girl. Masakit ang legs ko. Hindi ako makakatakbo na maayos. Ako, Hindi na kayo makakatakas pa! wag na wag ka lalapit sa amin. Ito ang bawang. Tanggapin mo yan! Pagkakataon na natin to, umalis na tayo! Masing nasa ko. Ano kayo ha? Ano yun? May isa pang aswang? Uy, dumating na isa pang aswang. Sigap, dumating siya. Malinaw ang usapan natin, Mang Temyo. Mananatili ka rito. Basta hindi ka mananakit ng mga tao, pero anong ginawa mo? Bob, Si Doc Dab yan. Oh, sa atin dalawang aswang ng kalaban natin. hindi. Pinipigilan lang ni Gab si Mang Temyo. Masisisi mo ba ako? Masyado masama ang mga taong to. Wala naman akong ginagawa masama. Ang nurse na yan, siya ang dahilan kaya nagagawa ko ito. Hindi mo pwedeng gawing rason ang kasama ng ibang tao para magdamay ng iba. Umalis ka na, Doc Gap. Huwag ka na mangyalab dito dahil laman ko ito. Papatayin ko ang mga tao yan dahil magsusumbong ang mga yan. Ina nga, hindi ko aya na saktan mo ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya kung harapin mo, tayo magtutuos. Napasigaw ako nang makita ko nakikipaglaban na si Gab kay Mang Temyo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal silang naglalaban. Pero kitang-kita ko na hirap na rin si Gab. Marahil dahil mas matanda at mas bihasa na sa pakikipaglaban si Mang Temyo. Ilang beses niyang natamaan si Gab. Sa bawat suntok at atake na tumatama kay Gab, lalo akong kinakabahan. Wala naman akong magawa kundi panoorin ang laban habang nananalangin na wag siyang matalo. Ay naku kailangan natin tulungan si Doc. Hindi niya kaya ang halimaw na yan na mag-isa lang. Malalakas sa mga dapang-dapang dahil may lahi silang mga engkanto sa dagat. Aling Pasing, may tiwala po ako sa punyal na ibinigay niyo sa akin.
Kailangan po natin tulungan si Gab. Di po pwedeng panoorin ko na siya habang nakikipaglaban sa tapang-tapang na yan. Diyos ko lang. Hindi ko alam na tapang ko pa lang pa sa mag-iingat ka, Vina. Aswang yung kalaban mo, hindi pasko. Alam ko. Maktemya! Tama na po yan. Tigilan niyo na yan. Maawa naman kayo sa mga nabiktima niyo. Hindi na kaya ni Gab nang hinihina na po siya. Vina, bumalik ka na doon. Anong ginagawa mo? Napakadelikado dito. Tumahimik ka. Isa pa. Napagpanggap ka. Alam ko naman na nandidiri ka sa amoy ko tuwing dumadaan ka sa akin. Ikaw na lang ang isusunod ko sa walang kwenta nurse na yun. Well, hindi pwede. Mabilis na humarang si Gab sa harap ko. Kaya imbis na ako ang masaksak, ay siya ang nasaksak ni Mang Temyo gamit ang matutulis nitong mga kuko. Nang makita ko iyon, parang nawala ang takot ko. Agad kong itinulak si Gab papalayo at buong lakas kong itinarak ang punyal sa dibdib ni Mang Temyo. Kasabay ng pagbagsak niya sa sahig ay ang pagguhuri ng natitira kong lakas. Unti-unting nagdilim ang paningin ko hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako kinabukasan sa loob ng ospital. May nakasabit na swero sa kamay ko at naaamoy ko kaagad ang matapang na amoy ng alkohol sa paligid. Iha, buti naman at nagising ka na. Kamusta na ang pakiramdam mo? Aling Pasing, ano po bang nangyari? Si Paulo, nasan? Si Gab, nasan po si Gab? Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kalagayan naman ang dalawa. Si Paulo nasa ibaba, bumili na ng pagkain. Si Doc Gab naman ewan ko lang sa batang iyon. Nawala na naman bigla pagkatapos kang dalhin dito sa ospital Nakaraw po ba ako nakatulog? Isang araw lang naman. Dahan. Ito po ko ang sugat mo. Nasugatan po pala ako. Oo. Pero hindi naman malala. Bukod sa medisina ng ospital, nagamot ko na rin ang sugat mo. Gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Sugat yan galing sa isang aswang kaya nararapat na halapatan ng banal na langis at ang mga halamang gamot. Salamat po, Aling Pasing. Si Mang Temyo po, ano po bang nangyari sa kanya? Ang huling naaalala ko po kasi, sinaksak ko siya gamit yung punyal na binigay ninyo. Ay, ayun na iha. Wala na siya. Kaya nga, bilib ako sa tapang mo Pero muna, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Andang gawin ang lahat, mailigtas lamang ang lalaking pinakababahal. Si Temyo. Ay, naku, nalulungkot ako para sa kanya. Pakalungkot nga po. Hindi naman po siguro niya gustong tuluyang maging masama Kaso dahil po sa kasamaan nating mga tao, napilitan siyang maghiganti. Si Nurse Grace po ba? Hindi na po talaga siya nakaligtas. Ayun, nasa ICU yung masamang ugaling babaeng iyon. Buhay pa siya nung dumating ang tulong. Malaki ang sugat niya sa bituka. Pero naging matagumpay naman ang operasyon. Samang damoy. Tayo po talaga. Mabuti naman at wala pong ibang nasaktan. Pero si Gab po, naglaho na naman siya Hayaan mo na muna siya. Alam ko na mahal ka ng lalaking iyon. Kaya babalik yun diha, ha? Magtiwala ka lang sa pag-ibig niyo sa isa't isa. Lumipas ang isang linggo at na-discharge na rin ako sa ospital. Si Paulo at ang mga kapatid ko ang nag-alaga sa akin. Kahit paulit-ulit kong sinasabing hindi naman ganun kalala ang mga sugat ko. Sa loob ng isang linggong iyon, ni minsan ay hindi dumalaw si Gab. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Tiramdam ko nga, siya na mismo ang umiwas sa akin. Pero sa kaibuturan ng puso ko, naniniwala akong babalik siya. Siguro, kailangan lang niya ng panahon para ayusin ang sarili niyang mga iniisip. Dahil sa mga nangyari, pinasara muna ng lokal na pamahalaan ng ospital para sa investigasyon. Pinagpasyahan din nilang gibain ang lumang building dahil doon nagsimula ang lahat ng gulo. Mabuti na lang at hindi kami pinabayaan. Sinagot ng mayor ang mga kinakailangang gastusin at binigyan din kami ng bagong trabaho bilang mga janitor sa munisipyo. Sala naman ito, girl. May pang-freelance ka pa at snack sa mga staff? Ay, wait pala ng mayor natin, Siya ulit iboboto ko sa susunod, ha? Hoy! Wala naman to. Si Rocky Gab na naman ba?
Nagtataka kasi ako kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita sa akin eh. Baka mamaya kung ano nang nangyari dun. Paolo, nag-aalala na talaga ako sa kanya. Naku, aswang yun, Day. Hindi naman basta-basta mamamatay yun, no? Alam mo naman na kailangan niya kumain ng tao para makabawi. Hoy, si Rato. Isang aswang na dangga si Gab, no? Hindi siya kumakain ng laman ng tao, dugo lang yung kinakain niya. Ganun ba? Pero, hindi rin naman yan nambibiktima ng tao, no? Kaya nga, mahal ko yun eh. Kasi mabait talaga siya. Eh di ikaw na may love life. Pero hayaan mo na muna yun, sigurado ako babalik din yun. Pero alam mo, nararamdaman ko siya eh. Ibig sabihin, napaparamdam siya? Aba, from vampire? To multo, real quick? Loka, hindi. Pakiramdam ko, nasa paligid lang siya. Nagmamasid lang sa akin. Alam mo yun, yung pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa akin palagi pero wala naman. Ay, stalker, ang atake. Baka miss ka na. Naku, OA naman itong si Doc Gab. Doc Gab, sige na. Baka pagbalik mo may jowa na to si Vigna. Sige ka. Naku, magpakita ka na. Uy, parang sira ulo to. Titinginan na tayo ingay mo. Kung talaga. Ako, pinapatawa ka lang naman, girl. Alam ko naman kasi nalulungkot ka dahil wala yung labidabs mo. At saka, para na rin marinig ni Doc. Kung sakali nasa paligid man. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kumain na nga lang tayo. Ay. Lumipas ang isang buwan at hindi ko pa rin nakikita si Gab. Halos sumuko na nga ako at inisip na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Hanggang isang hapon, habang naglalakad ako sa dalampasigan, may dalawang batang lumapit at nag-abot ng 3 rosas. May nagpapabigay raw para sa akin. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko si Gab na nakatayo ilang metro ang layo. Hindi na ako nagdalawang isip at tumakbo ako papunta sa kanya para yakapin siya ng napakahigpit. Gab! Gab! Diyos ko ka, akala ko naman kung ano nang nangyari sa'yo eh. Akala ko hindi mo na ako babalikan eh. Pwede ba yun? Kita pwedeng iwan. Masyado naman kitang mahal para hindi balikan, no? Eh bakit kasi ang tagal mo? Akala ko namatay ka na tuloy. Sorry na. Pinapalala mo ko na sobrang busy ka aray talaga. ko naman. Sorry na. Sobrang kasi akong nanghihina sa'yo eh. Lalo na nung nalaman mo kung ano talaga ako. Pagramdam ko, nawala yung pogi points ko sa'yo nung nakita mo yung mukha ko. Ay nako, ikaw talaga. Kakainis ka. Sorry na. Hindi ko na ulitin yun. Pangako, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Mahal na mahal kita, Vina. At sana matanggap mo kung ano ako at yung lahing pinanggalingan ko. Oo naman no. Hindi naman nagbago yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Kahit pa nung nalaman kong aswang ka. Oo, syempre natakot ako noong umpisa. Yun kasi yung unang pagkakataon na makaharap ako ng isang aswang eh. Alam ko naman yun. Sana nga sinabi ko na sa'yo habang mas maaga pa. Kaso naunahan ako ng takot. At takot ako na baka hindi mo ako matanggap. Basta tanggap kita. Ano? Sa'yo ba galing to mga bulaklak ha? Oo. Naisip ko kasi na kailangan ko ng romantic entrance para hindi ka matakot. Ay, salamat ah. Salamat talaga kasi bumalik ka. Saya ko. Ang dapat na magpasalamat sa'yo. Dahil napakaswerte ko. Bukod sa ganda mo, napakatapang mo pa. At tanggap mo ang pagiging aswang ko. Mahal na mahal kita, Vina. Mahal na mahal din kita, Gab. Aswang ka man o kahit anong species pa yan, basta mahal kita. Bigla akong kinabig ni Gab at hinalikan sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Wala na akong pakialam kung ano man talaga si Gab. Tao man siya o hindi, ang mahalaga sa akin ay totoo ang pagmamahalan naming dalawa. Hindi nagtagal, nagpakasal kami at nabiyayaan ng mga anak. Doon ko naranasan ang klase ng ligayang hindi ko kailanman inakalang mararamdaman ko. Yung simpleng pagmasdan mo lamang ang asawa at mga anak mo ay parang busog na ang puso mo. Noong una, akala ko hindi kami bagay ni Gab. Pakiramdam ko kasi noon, langit siya at lupa ako. Pero natutunan ko na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Walang pinipiling pinagmulan at walang kinikilalang pagkakaiba. Kapag tunay ang pagmamahalan, kakayanin niyong lampasan ang anumang pagsubok.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jen. Sana ay may maganda kayong aral na napulot mula sa karanasang ibinahagi ko. Muli, ako po si Vina at ito ang aking kwento. At ayun na nga ang kwento ni Vina at ni Doc Gab. Alright. Na may romantic entrance sa pagbabalik. Kaya kung ano man ang inyong favorite part ng kwento, ang lesson na natutunan ninyo, o ang nakakatawa ninyong experience while listening to our video, Yes. i-comment nyo lang yan sa baba. Yes. At malay nyo, kayo ng ating mapili Kayang gaw of the day. sa susunod nating video. Maraming salamat!